So, nasa series po tayo. Ang serye po natin ay pinamagatang death or kamatayan. So, nandito na po tayo sa ika-4 na bahagi. Part 4 na po tayo. Natapos po tayo ng unang bahagi, which is the certainty of death. Ang kasiguraduhan ng kamatayan dahil lahat po ng tao ay mamamatay. Sino po dito hindi mamamatay? Okay, lahat po tayo ay mamamatay. So, napag-aralan po natin yan. Pangalawang natalakay po natin ay ano ang mangyayari sa isang tao kapag siya'y namatay. What happens to you when you die? So, sinagot po natin lahat yon biblically. Dahil wala po tayong pinapaniwalaan sa church na ito kung hindi yun lamang nakasulat sa salita ng Diyos. Hindi yung sabi-sabi ng tao, kundi yung sinasabi ng Diyos. Kaya yun po ang ating pong pinag-aaralan. So this is a Bible-based church. Meaning, ang lahat po ng pinapaniwalaan, ginagawa, pinapractice, ay ayon lamang po sa salita ng Diyos. At yung pangatlo po na sa serye natin ay what happens to people who have never heard the gospel? Ano ang mangyayari sa mga tao na hindi naman nakarinig ng salita ng Diyos? So nasagot po ang mga tanong na yan noong nakaraang linggo. At ngayon naman po ay ang pang-apat na katanungan, which is nasa program po ninyo, what happens to children when they die? Natanong nyo na rin po ba sa inyong mga sarili ang tanong na yan? What happens to children when they die? Someone said, the death of a child is like a period before the sentence ever begins. Isa po sa nakakalungkot, or I think it's the most painful thing, yun pong mamatay ang iyong anak. Lalo na po kung infant or unborn. It's the most painful thing, especially po sa isang mother. Bakit po? Siyempre po, masakit sa tatay, masakit din po sa nanay, pero I believe that it's more painful to the mother. Why? Kasi dala-dala mo yan eh. 9 months mong dala-dala, at ang pag-asa mo ay yung batang dinadala mo, sinasakripisyo mo sa loob ng yung sinapupunan, ay isang araw, lalabas ito at makikita mo at mahahawakan mo sa iyong mga kamay. Kaya napakasakit na magkaroon po ng unborn children. At masakit din po na ipapahiram lang siya sa iyo sa mga ilang panahon. At bigla itong mawawala sa iyo. So what happens to children when they die? Will they go to heaven? Will they go to hell because they have never heard the gospel? Or will they become an angel? Kagaya po ng kasabihan na naririnig natin na yung bata kapag namatay magiging anghel sa langit. Totoo po ba yon? Again, sasagutin po natin ito base po sa sinasabi po ng Biblia. So the answer for that question, kung anong mangyayari sa bata, pupunta ba siya sa langit o sa impyerno kapag siya'y namatay, ang sagot po doon ay it depends. Why it depends? Okay, sasagutin ko po. Una, if a child dies before he reaches the age of accountability, which I'm going to talk about today, then the answer is yes. Pupunta siya sa langit. But if a child dies after he reaches the age of accountability, then the answer is no. Sorry, pero pupunta po siya sa impyerno. Dahil meron lang 2 lugar na inihanda. Langit or impyerno, at alam po natin ang difference ng dalawa. Okay? Alam natin ang lahat ng tao ay nagkasala, walang sino man na righteous. Therefore, wala pong tao na pwedeng mag-claim na pupunta siya sa langit based on his or her good works, or pupunta sa impyerno based on his bad works. But you gauge that, and the answer for that is
if that person repented of his or her sins. Kung siya ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan at nanalangin siya, na handa niyang talikuran ang lahat ng kanyang kasalanan at tanggapin niya ang Panginoong Jesucristo sa kanyang puso bilang Panginoon at nananampalataya siya na namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus. At dahil dito, yung mga kasalanan na yon ay nabura na. So, ito po yung ating tatalakayin bago po tayo dumako doon po sa ating teksto na binasa po kanina. So the question is, what is the age of accountability? Okay? Yung iba po sa inyo na lumaki sa church, alam nyo na po ito or narinig nyo na po yung words na to. But this term is not found in the Bible. Okay? Kagaya ng Trinity. The word Trinity is never found in the Bible. But the concept is there. The word Bible is not found in the Bible. But it is the Word of God. Okay? So, the word rapture is not found in the Bible. But the word rapere from the Latin word to catch, to be caught up is found in the Bible. Okay? So, yung word na yun ay kinoin lang po natin, but it does not mean na wala yung exact term. It does not mean that it is not there. It is there. Okay? So, the answer is the age of accountability is the age where God holds a person accountable for what he has done, good or bad. Ibig sabihin, nandun yung term na accountability, yung pananagutan. Ito po ang edad kung saan pinapanagot ng Diyos ang isang tao o isang bata sa kasalanan na kanyang ginawa. Okay, so this is a time when children has already an understanding, nakakaunawa. Meron na siyang pangunawa, and this person or this child is has already the capacity to understand the gospel or understand things and can repent and can receive the Lord Jesus Christ into his life and can accept or receive salvation. Yun po yung age of accountability. But there are scriptural foundations doon po sa tanong na ito at atin pong pag-aaralan. Because I want to answer that not just from a sentence, kundi from scriptures. Para sa ganoon ay mapag-aralan po natin sa salita ng Diyos. But before that, I would like to establish the fact that when a child is born, the baby or the child is born with the Adamic nature. Okay, gusto ko pong i-establish doon, and we will go back again to the Garden of Eden, to Genesis chapter 3. Although hindi na po natin yung tatalakayin, but I would like to establish that fact na ang bata kapag ipinanganak, kasama niya yung kanyang Adamic nature. What is that Adamic nature? Sinful nature. Okay? Romans chapter 5, verse 12, ganito po ang sinasabi. Therefore, just as through one man sin entered into the world, and therefore death through sin. And so death spread to all men because all have sinned. Okay. So malinaw po yun kasi dahan-dahan po sinabi. Ang sabi po ng Bible, kung paano daw po na ang isang tao ay nagkasala, namatay siya, di ba? Pumasok ngayon, kasi alam natin ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa pamamagitan ng kasalanan ni Adan, pumasok po ang kamatayan at ito po ay nag-spread sa lahat ng tao at ang sabi po ng Bible, all have sinned. So lahat, kahit po ang baby na nandun sa tiyan ay makasalanan. Kahit yung hinahawakan ngayon ni
Sister Raika na baby sa kanyang mga kamay na nakikita po natin, that child has an Adamic nature. Okay? Maaring sabi ng mga nanay, uy, hindi itong anak ko napaka-innocent looking. Diba? Okay, innocent looking, but that child has an Adamic nature. Romans chapter 3 verse 10, for none is righteous, not even one. Walang matuwid, wala kayo isa. Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And so death entered the world. That's why people die. That's why children die. And that's why infants die. Kaya sinasabi natin, Diyos ko, ba't mo kinuha? No, yan po ay natural. Okay? Natural po sa atin na malungkot, na mawala ng mahal sa buhay, pero huwag nating sisisihin ang Diyos kasi po, lahat ng tao ay mamamatay. Except for, of course, dun sa dadatnan ng rapture. And of course, that's another story or another preaching. But, we will all die. So, Adamic nature and sinful nature or old nature are all synonymous. Pare-pareho lang po yun. It means man has an innate inclination to sin. Normal sa tao ang magkasala and he cannot help it. Paano ko nasabi to? New Year's resolution. Hindi na ako maninigarilyo. Sabi mo lang yun. Kung wala ka sa Panginoon. Hindi na ako iinom ng alak. Sabi mo lang yun. Hindi na ako magsisinungaling. Okay? Marami tayong mga pangako sa ating mga sarili. But we cannot help but sin. Why? Because we have that innate inclination to sin because we have that Adamic nature as stated in Romans chapter 5 verse 12. Okay? And ang sabi po ni David doon sa Psalms chapter 51 verse 5, for I was born a sinner. He acknowledged that. From the moment my mother has conceived me. Ibig sabihin, nandun ka pa lang sa sinapupunan ay, anong sabi dito sa Bible? From the moment na na-conceive ka, makasalanan ka na. And anyway, gusto ko pong sabihin sa inyo ito, na once na nakita po ng doktor na positive kayo, buhay na po ang bata. Meron na po siyang soul. Meron na po siyang buhay at meron na siyang soul na binigay ang Diyos. So, hindi siya isang dugo lang. 1 day pa lang, 2 days pa lang pwede pang alisin. No! Kapag inalis mo, you become a murderer. Because that is killing an innocent and unborn child. Okay, malinaw po yun. The moment na na-conceive ang baby sa tiyan, sa sinapupunan, that child has life. And that child is already a sinner from the moment he was or she was conceived. Kaya, no one was born without sin except the Lord Jesus Christ. Bakit po? Bakit exempted ang Lord Jesus Christ? Because of the virgin birth. Di ba? Because of the virgin birth. Siya po ay ikinonseive sa pamamagitan po ng banal na spirito at ginamit lang po ang sinapupunan ni Maria, but Joseph has nothing to do with it. Siya po ay anak ng Diyos. But even though the Bible calls men as sinners, the Bible still refers to them as what? Innocent. At patutunayan ko po ito, unang scripture po na titignan po natin ay yung Deuteronomy chapter 1 verse 39. Deuteronomy chapter 1 verse 39. If you remember the story, doon po sa Numbers chapter 13, when the children of Israel was denied entrance into the promised land because of their unbelief. Diba? Do you remember the spies, the 12 spies coming from each tribe of Israel? Diba? Nag-spy sila dun sa land.
And then, ang sabi nila, no, hindi tayo pwedeng pumunta doon. But God has promised that land to them. Dalawa lang yung nanampalataya, Joshua and Caleb. Okay, so, they were declined or denied entrance into the promised land because of their unbelief, but the children were exempted from that penalty. Tignan po natin sa Deuteronomy 1:39, moreover, your little ones, who you said would become a prey, and your sons, who this day have no knowledge of good and evil, shall enter there. And I will give it to them, and they shall possess it. So this is an illustration that God did not hold the children accountable for the sins of their parents. Ito po ang isang example po dito. Kaya nga po, naalala po ninyo, 40 years in the wilderness ang Israel. Namatay na po silang lahat, and when the commands of God and the 10 Commandments was reread sa book of Deuteronomy, di ba? Yung 10 Commandments, nandun siya sa Exodus, pero binasa ulit ito at ipinaalala lahat uli ang utos ng Diyos doon po sa Deuteronomy to that new generation. That was the generation na yung sinasabi ng Diyos na your little ones, yung mga innocent, yung hindi pa nila alam ang good and evil. Ito po yung sinasabi nito. And dun sa Jeremiah chapter 19, verse 4 to 5. Okay, they were called innocent. Yung kanina po, na number 1, they have no knowledge of good and evil. Okay? Ito pong pangalawa, they were called innocent. Jeremiah 19 verse 4 to 5. Jeremiah 19 verses 4 to 5. Because they have forsaken me and have made this an alien place and have burned sacrifices in it to other gods, that neither they nor their forefathers nor the kings of Judah had ever known, and because they have filled this place with the blood of the innocent, and have built the high places of Baal to burn their sons in the fire as burnt offerings to Baal. Okay. So, you know the story. Alam nyo po na yung mga time noon, nakigaya ang Israel, they sacrificed their children, their infants, their babies. Sinacrifice nila ito kay Baal. What do? Sinusunog nila ang kanilang anak in order to sacrifice to those false gods. No? And God said, you have filled this place with the blood of the innocent. Mga innocent po yan. No? Jeremiah chapter 2 verse 34. Also on your skirts is found the life blood of the innocent. So they are innocent. So, all of the children are sinful creatures just like us. They are not responsible in the same way as those whose sins are willful and premeditated. And God refers to them as innocents. Isaiah chapter 7 verse 16. For before the boy will know enough to refuse evil and choose good, the land whose the kings you dread will be forsaken. Okay, so malinaw po yun, ha? Question. Is there a certain age where a person or a child reaches the age of accountability? Kasi marami nagtatanong, anong edad? Dapat mga 7 or 6 or 12. Kasi daw si Jesus 12 nung dinala sa temple. Saan ang galing yun? Wala pong exact date. There is no chronological age for this. Bakit? Iba-iba ang utak ng bata.
Kayo po ba, may mga anak kayo, yung mga may mga anak na 2, 3, 4, yung mga bata ba, yung mga anak nyo ba, pare-pareho po ba ang development, yung mental development, at pare-pareho din ba ang talino? Hindi, di ba? Meron yung 6 years old, naiintindihan na niya. Marami na siyang naiintindihan. Meron yung 5 years old, naiintindihan na niya. Okay? Nag-grasp niya na yan. May mga genius no? May 3 years old na marunong na magbasa. Yung mga ganun ba? At yung pang-unawa niya, meron naman mas mabagal-bagal. Merong 10 years old. Merong 9 years old. Iba hindi natin pwedeng masabi na, ang age of accountability, almeno 9. Walang ganun. No? Lalo na, kung ang isang bata ay mentally deficient or mentally challenged or 25 years old ka na pero baby pa rin ang pag-iisip mo. Okay? Ibig sabihin, inborn na ganun ka talaga. Saan ka pupunta? Langit o impyerno? Bakit? Nakakaunawa ba yun kung ano ang good and evil? Iba-iba rin ang level ng mga mentally disabled. So, it depends. So there's no specific age. It all depends on the child. Sa paano natin masusukat when their conscience is already fully developed. Alam niyo po yung mga bata na may konsensya na? Sa mga apo niyo, sa mga anak niyo, yung bata na tinuturuan mo na anak, mali yan, ganito. Tapos pag nakagawa siya ng mali, nakukonsensya na siya. Di ba? Alam na rin niya kung nagsisinungaling siya or nagsasabi siya ng totoo. Na-reach na niya yung age of accountability. That's why, as early as possible, ma-expose sila sa gospel. Yun po ang dahilan kung bakit tayo merong children's church. May children's ministry. May daily vacation Bible school. Kasi kung minsan, ang utak natin ganito, ay mga bata lang yan. Naglalaro lang yan. Ay, hindi mahalaga yung ministry na yan kasi mga bata lang yan eh. Hindi po. Napaka-critical ang mga age ng bata because we do not know if they are already in the age of accountability. At kapag na-reach ng batang yon yung age of accountability, he will go to hell kung hindi na i-present ang gospel sa kanya at hindi niya tinanggap ang Panginoon, hindi siya nagsisi sa kanyang mga kasalanan, pupunta siya sa hell. So, their conscience is fully developed. Pangalawa, they know the difference between good and evil. Alam na nila yung tama at mali. Pangatlo, they already understand the consequences of their sins. Yung bata na alam na niya kung ano ang consequence o ang bunga ng kanyang kasalanan. For example, yung bata, pag sinabi mo, anak, huwag kang magsisinungaling. Pag nagsinungaling ka, papaluin kita. Okay? Alam na niya yung consequence ng kanyang sin. Ang batang yun ay na-reach na po niya yung age of accountability. Pero yung bata, kahit pa ulit-ulit sabihin mo na, anak, huwag mo gagawin yun kasi masama. Ulit-ulit pala. Ibig sabihin po, he doesn't understand pa yung tama at mali. May ganun po talaga. Okay? Kaya nga sinasabi namin, napakalo talaga ng batang ito. Napakaloko ng batang ito. Hindi po. Maaaring retarded yung kanyang understanding doon sa kung ano ang tama o mali. Di ba? Kaya ganun po yun. Iba-iba po ang mga bata. At pang-apat, they understand Jesus' provision for their sin. Natatandaan na niya or alam na niya na ang Panginoong Jesucristo namatay siya para sa kanyang mga kasalanan. Kapag nandun po yung 4 na katangian na yon sa isang bata, then that child has already reached the age of accountability. Same applies to the mentally retarded, sabihin na natin. Retarded, ibig sabihin hindi siya nagde-develop na kagaya ng isang normal na bata.
Same applies to the unborn child or to the infant, di ba? They're called innocent. Okay. Ang pangatlo po dito ay, so yung kanina, children were exempted from penalty kasi yung good and evil, and then they are innocent according to the Bible. And number 3, according to the Bible also, God called the infants and little children His. Ezekiel chapter 16 verses 20 to 21. Ezekiel chapter 16 verses 20 to 21. Moreover, you took your sons and daughters whom you had born to me. Sabi ng Panginoon, akin yan. And sacrificed them to idols to be devoured. Were your harlotry so small a matter? You slaughtered my children and offered up to idols by causing them to pass through the fire. Maaaring sinasabi mo, grabe naman noon, sinusunog nila yung mga bata at inaalay sa idol. Ganun po kasi kay Molek, di ba? Tsaka kay Baal. If you remember Molek, babagahin po nila yung mainit yung kamay ni Molek. Kasi Diyos-Diyosan yun. Tapos ilalagay po nila, ipapatong po nila yung mga bata doon to be burned. Maaaring sinasabi mo, grabe naman, brutal naman. Pero alam niyo po ba? Dahil nabanggit ko kanina na meron ng soul ang bata. Alam niyo po ba na maraming unborn child ang humihiyaw sa kanilang soul dahil sila ay nabuhusan ng asido sa loob ng sinapupunan? Or dahil hinuhugot ng pilit ng forceps because of abortion. Kailangan po kasi nating makita yan para makita po natin yung gravity ng abortion. Which is okay sa Amerika. Di ba? Okay sa kanila eh. Okay sa China. But, kahit maging okay pa to sa lahat ng bansa, it is still sin. It is murder of the innocent and the unborn. But the comfort that we can remember or we can have is, if you have done that in your life, God has forgiven you. God has erased it. And the comfort that if you are saved, you will see that child again in heaven. Makikilala mo siya at makikita mo siya because of the grace of God. Amen. At yun po, pang-apat, God does not want them to perish. Number 4. Ang sabi po ng binasa kanina sa ating invocation, Matthew 18:14 and Matthew 19:14, ang sabi niya, but Jesus said, let the children alone and do not hinder them from coming to me. For the kingdom of heaven belongs to such as this. Ang sabi niya, huwag ninyong hadlangan ang mga bata na lumapit sa akin sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para sa kanila. Alam niyo po, nakakalungkot, maraming mga tao hinahadlangan ang kanilang mga anak sa paglapit sa Panginoon. Sa paanong paraan? May Bible study, may DBBS, punta ako sa church, punta ako sa camp, punta ako sa, huwag ka nga sasama-sama sa mga born again na yun. Huwag ka nga sasama-sama sa mga baptist na yun. Hinahadlangan nyo sila para lumapit sa Diyos. And that is a sin. Huwag ninyong hadlangan. Pag sinabi ng bata, gusto niyang mag-Bible study, hayaan nyo mag-Bible study. Lalo na kung tama. No? Kaya po napakahalaga na meron tayong Bible studies sa mga bata. O kaya o kaya kayo mismo na magulang, ayaw niyong pumunta sa church. Hinahadlangan niyo ang inyong mga anak sa paglapit sa Panginoon. Maaaring sinasabi niyo sa kanila paglaki na siya. Maaaring it will already be too late by then. Alam niyo yung mga bata, kagaya ni Baby Antonio,
Dinadala nyo, kala nyo ganyan lang yan naglalaro. Pag lumaki po yan sa church, pumupunta yan sa church, naririnig po niya ang teaching. Kahit na wala siyang akala nyo, wala siyang naintindihan. Makakakilala po siya sa Panginoon. Kaya nga po, akala nyo yung, ay, doon dyan ka na lang sa bahay kasi malikot ka. Or maglilikot lang yan, huwag dalhin sa church. No, kailangan masanay ang bata na dinadala sa church. Kasi pag dinala mo yan ng teenager, hindi na yan sasama sa'yo. Tama ba mga teenager? Purihin ng Panginoon, bata pa lang kayo, dinadala na kayo ng mga magulang nyo sa church. Dahil experience to, totoo to. Pag teenager na yan, may mga sungay na yan. May sungay na ang batang maliit, pero mas tumubo ng mga sungay parang yung deer. Yung antelope. No? Nagsangahan ng mga sungay na mahirap na siyang dalhin sa church. Kaya bata pa lang, wag nyo silang hahadlangan na pumunta sa church. Kinakailangan. Don't say, go to church. Dapat sasabihin nyo, let's go to church. Sige, punta ka sa church. Punta tayo sa church. Isama mo yung sarili. Because if you want your child to be a Christian, kailangan ikaw din maging Christian. No? Kasi napag-aralan na po natin to. Maaaring binabaliwala po ninyo ito, pero isang masakit na katotohanan na isang araw ang iyong anak ligtas, ikaw hindi. Or ligtas ang ikaw ligtas, ang anak mo hindi. At of course, meron kang pananagutan dyan. And Matthew chapter 18 verse 14 says, it is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones will perish. Andun ulit yung word na perish. Yung sa Greek ay apollomi or apollowo. Ang ibig sabihin nun ay to be destroyed or to go to hell. No? For eternity. The same word, the same perish na makikita nyo sa John chapter 3, verse 16. Ang sabi ng Bible, hindi kalooban ng Ama sa langit ng isa man sa maliliit na ito ay mapahamak o mapunta sa impyerno. And of course, let's go to the fifth one, which is our main text for today. And that is 2 Samuel chapter 12 verses 15 to 20. David's declaration. Okay? So kung nandito kayo, nung binasa ito kanina, doon sa responsive reading, at least if you read it by heart, naintindihan nyo kung anong sitwasyon. Okay? The story is like this. David was confronted by Prophet Nathan. Okay? Because David committed adultery with Bathsheba. Okay? So alam niyo yung kwento, si David po ay nag-commit siya ng adultery. What is adultery? Adultery is having a relationship with a married person. And that is not right sa paningin ng Diyos. Okay? So he was confronted by Nathan. Kasi kung minsan ng tao, kapag nandun siya sa kalagitnaan ng kasalanan, hindi niya alam na nagkakasala siya. Ibig sabihin ng hindi alam, yung close, yung parang blurred. Okay? He's oblivious to that because of the sin. And so ang Diyos, nung nakita po niya na si David oblivious siya, inutusan po niya si Prophet Nathan na i-confront si King David. Ang hirap yata nun, yung ikaw confront mo yung King of Israel. Ano? Buti na lang si David, siya po ay makadiyos. Bagamat nagkasala siya, siya po ay may takot sa Diyos. And when he was confronted, no, hindi lang adultery yung kasalanan niya. In the process, na pinapatay din po niya si Uriah, the Hittite, no, asawa po ni Bathsheba. Hindi niya pinatay mismo, pero pinapatay niya. Paano niya pinapatay? Ang sabi niya dun sa commanding officer, dahil nandun sila sa giyera, sabi niya, papuntahin mo siya dun sa pinakaharapan sa front line, kung saan matindi ang labanan para mamatay siya. The motive. The motive is for Uriah to die para masolo niya si Bathsheba. Okay, so, yung adultery,
nasangaan, nagkaroon po ng murder. And God told Nathan to confront David. And Nathan also told David that the child of David will die. Yang anak mong yan, sabi niya, mamamatay yan. Okay? Nung narinig po niya yun ni David, nagsisi po siya agad. Yun ang kagandahan pag anak ka ng Diyos. Pag anak ka ng Diyos at nalaman mo na ikaw ay nagkasala, sa puso mo alam mo na mali, at ikaw ay hihingi agad ng tawad sa Panginoon, patatawarin ka ng Diyos. Okay? Yun ang kagandahan pag anak ng Diyos eh. Meron kang, malambot yung spirit mo. You have a teachable heart. You have a repentant heart. Talaga naman nag-repent siya. Kasi ang true repentance, sa puso mo ayaw mo nang ulitin. Okay? Repentance means hatred to sin again. It does not mean that you will not sin again, but you hate that sin. And you don't want to repeat it doon lang sa iyong sariling desire. Na kung maaari lang, Lord, I hate that sin, ayoko nang ulitin. Pero kuminsan nga nadudulas tayo. And we have to go to the Lord again para mag-repent. And He will forgive us. Ang unrepentant ganito. Alam mong mali, nangungusap ang Holy Spirit sa'yo, sa isip mo, okay lang na gagawin ko, total, hihingi na naman ako ng kasalanan. That's false. At ikaw ngayon ay okay lang na mamuhay ka sa kasalanan. Remember, yung sa Revelation na binasa natin in the past, yung sa series po natin, those who practice these sins shall not inherit the kingdom of God. Why? Only unregenerate people practice this sin. Practice means naging habit mo na. Habitudin eh. Okay? So yun po yung kwento po doon. And on the seventh day, anong nangyari doon sa seventh day? Kasi di ba, anong ginawa ni David muna? Nag-fall siya sa ground, nag-ayuno siya, di siya kumakain, nagpe-pray siya. Ibig sabihin talagang repentant yung heart niya. Nagsisisi siya sa mga kasalanan niya at pinagpipray niya na yung bata na may sakit, sana wag mamatay. Di ba? Kasi kawawa yung bata, siya ang parang kung titignan nyo from the outside, yung batang yon, siya yung parang kabayaran nung kasalanan ng mga magulang niya kung titignan natin sa panlabas. Tama? Kawawa naman, nagkasalang magulang, bakit siyang mamamatay? Ganon yung nasa isip natin, di ba? But David pleaded with God and fasted. But on the seventh day, ano nangyari? Namatay yung bata. Hindi siya answered prayer. Hindi pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. No? Kung titignan natin sa panlabas. So what happened after the death of the child? David's action. 2 Samuel chapter 12 verse 20. What's David's action? Nung nabalitaan ni David na namatay ang kanyang anak, bumangon siya. He arose from the ground, washed, naligo siya, he anointed himself, nagpabango siya, and changed his clothes, nagpalit siya ng damit, and he came into the house of the Lord. Nagsimba siya. Ibig sabihin, nagpunta siya sa templo. Nung nabalitaan ni David na patay ng anak niya, ang ginawa niya, bumangon siya mula sa ground. Bumangon siya, naligo siya, and that means you are starting your life again. Okay? The death of a loved one does not mean the end of everything. Hindi po ibig sabihin na dun na ang nagtatapos. You can start again, even with the death of a loved one. And, ang sabi ng Bible, hindi niya sinisi ang Diyos. What did he do? He worshiped God. Yung iba, pag may nangyari masama sa buhay, di ako mag-church. Di na ako magpe-pray. Masyado kayong entitled. We're not entitled to everything or to something. Hindi tayo entitled sa lahat. Dapat tayo magpasalamat sa buhay na binigay ng Diyos, pinairam ng Diyos sa atin. Hindi tayo karapat dapat sa kahit na ano, sa magandang damit mong yan, sa alahas mong yan, sa pera mo. You are not worthy of it. We are not worthy of anything in this world. Kaya kapag merong inalis ang Diyos sa buhay natin, we have to worship. That's true worship.
Merong madagdag, merong mawala, worship the Lord. May pera, walang pera, worship the Lord. Merong problema, walang problema, worship the Lord. Bakit? Ang sabi ng Bible in everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Okay? Concerning us. So, ang sabi po ng ang sabi ng verse 20 ng mga servants niya, verse 21, sabing gano'n, anong ginawa mo? Sabi niya, noong may sakit ng malubha ang anak mo, iyak ka ng iyak, di ka kumakain, ngayong patay na, bakit ka bumangon? Naligo. Parang hindi normal. Parang natuwa pa siya na patay yung anak. Parang gano'n yung paningin ng mga servants. Anong sagot ni David? David's declaration is according to the will of God, according to God's word. 2 Samuel chapter 12 verses 22 to 23. Ang sabi niya, he said, while the child was still alive, I fasted and wept. Bakit siya nagpa-fasting at umiiyak? With the hope that God will answer his prayers. Pero nung namatay, sabi niya sa verse 23, but now he has died, why should I fast? May babalik mo pa bang buhay niya? Can I bring him back again? Hindi na, di ba? Pero, this is one thing that comforted David. Sabi niya, I will go to him, but he will not return to me. Hindi na siya babalik, pero pupunta ako sa kanya. Ang sabi po ng mga iba, sinasabi lang ni David yan na kagaya ng nagpunta sa grave yung anak, pupunta rin siya sa grave. What comfort is that? Ang comfort dito ay yung alam ni David na nasa langit ang kanyang anak. At siya man, isang araw, ay pupunta sa kanyang anak to be reunited with him. Okay. Magiging angel ba yung anak niya? No. Hindi na kailangan ng Diyos ang additional angel. Nung unang panahon, before God created the heavens and the earth, mas una niyang nilikha ang angels. And the angels are enough. Okay? So sabi nung bata kami, tinuturo sa akin pag daw ang bata namatay, lalo na yung baby, magiging kerubin. Kaya yung kerubin, ang itsura, yung cute na angel na may pakpak na maliit, na may ulo. No, hindi ganun. Kung makikita nyo lang kung ano ang angel, parang matatakot kayo sa itsura ng angel. Dahil dinescribe ito sa Book of Revelation, di ba? Na may mata, animang pakpak, diba? May mga classifications of angels, may seraphim, may cherubim. But anyway, that's another lesson. Pero ang sinasabi ko lang po, that baby does not turn into angel. He will just die and be in heaven in the arms of our loving God. So what comforted David? That he will see his child someday. David knew that infants go to heaven. And this is true to every child whose conscience is not yet fully developed, wala pa siyang konsensya, who doesn't know to refuse bad and choose good. Okay? It applies to those who are mentally challenged, whose minds are like that of an infant or a baby or a toddler. So, ito po ang mangyayari, ang mga pupunta sa langit ay those who were unborn. Bakit sila unborn? Dalawang bagay. They were aborted or they had miscarriage. Nakunan. Okay? Masakit po sa nanay yung makunan ka, di ba? Ingat ka na nga kung paano ka. Hindi ka na magtrabaho, tapos biglang makukunan ka. Di ba? So, don't worry, they will go to heaven. They are there already in heaven. Di ba? So, those who were unborn through miscarriage or abortion, those who were born, lahat ng naipanganak, na
who have not reached the age of accountability. Okay. What a comfort. Okay, so for my conclusion, ito po, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na yung mga hindi nakarinig ng gospel, kasi maaaring tanongin nyo ganito bakit yung mga hindi nakarinig ng gospel pupunta sa hell, hindi naman nakarinig? Iba po yun. Why? Because they cannot know God through creation. Diba? I told you already that God has a witness in their spirit, in their spirits, that there is a God through the creation and through other things, although they have not heard the gospel. Iba po ang kwento ng mga infants. At malinaw na nakita po natin that God called them innocent. They called them those who cannot understand good and evil. And ang sabi ng Diyos, the kingdom of God is for them. And it is not God's will for them to perish or to be destroyed. Meron lang po akong dalawang challenge sa inyo sa oras na ito. Una, kung wala pa po kayong personal na relasyon sa Panginoon. Madaling sabihin, Kristiyano ako. Christianity is individual. It is relationship. Madalas natin marinig yun. It is not belonging to a certain religion. Christianity means you are a follower of Christ. Not a follower of this world, but of Christ and His words. Okay? The reason you should belong to a local church like this is because in here, you can study fully the Word of God. Yun lang yun. But salvation is a matter of relationship. Surrender to the one who can save your soul. Repentance sa lahat po ng kasalanan na ating nagawa. Kung hindi mo pa yun nagawa sa iyong buhay, I will give you an opportunity to do that. Ngayon, or maaaring mamaya, if you have questions, I can lead you to a prayer of repentance and acceptance. Pangalawang challenge ko po sa mga Kristiyanong mga magulang. How are you raising your children? Paano nyo pinapalaki ang inyong mga anak? Pinapalaki nyo ba sila na may banal na pagkatakot sa Diyos? Ang buhay nyo ba ay isang ehemplo para tularan ng inyong mga anak? Or kayo yung nagiging hadlang dahil hindi pumupunta sa church ang inyong mga anak? Sometimes, although you say you are a Christian, yung buhay mo ay hadlang, kaya yung anak mo hindi mo madala sa church. Alam mo ba yun? Ayoko na pong hahabaan yung sermon. Pero gusto ko lang pong itatak natin sa ating isip ang bagay na ito. Ano ang practices mo sa bahay na dapat gayahin ng anak mo? Diba? Kasi, ang sabi nga namin sa Kapampangan, ing lukso ning gendong kambing ing anak ang tinurin, sabi namin. Kung ano daw ang lukso ng nanay na kambing, ganun din daw po magiging lukso ng kanyang anak na kambing. Okay? So, yun lang po. At tayo po'y manalangin. Kung meron po sa inyo gustong tumanggap sa Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, gustong magpapanalangin habang tayo po umaawit mamaya, pwede po kayong pumunta sa harap and I will be praying for you. Or maaaring sinasabi nyo, I want to talk to you.
and I want to receive the Lord Jesus Christ into my life. Or maaaring sinasabi nyo, I want to surrender myself, rededicate my life, my whole family to the Lord. You can do that so in prayer. Tayo po'y manalangin. Ama namin, marami pong salamat sa inyong biyaya, sa inyong katapatan. Salamat po sa buhay na binigay nyo sa amin at sa buhay na walang hanggan na inyo pong ipinangako sa amin. Panginoon, salamat din po sa mga regalo ng mga anak na binigay niyo po sa amin. Mga pinagkatiwala niyo po sa aming mga kamay. Hinihiling po namin na kung ang amin pong mga anak ay hindi pa po nakakilala sa inyo at sa amin pong paningin sa kanilang buhay ay wala pa pong relasyon sa inyo. Ama, dinadalangin po namin na nawa sila po ay makakilala sa inyo ng lubos. Salamat po na tutulungan niyo pong bawat isa sa amin na maging mabuting ina, maging mabuting ama, maging examples ng kabanalan at katuwiran na nagmumula po sa inyo. Salamat po Panginoon sa araw na ito, pagpalain niyo pong bawat isa. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.